So, Ustads, ano nga po ba ang paniniwala ng Islam patungkol sa kaligtasan? Mashallah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilang pagpapatuloy sa aking mga kapatid sa sangkatauhan, ang kapayapaan at pangalaga ay sumainyong lahat, gayon din ang habag ng Allah at kanyang kagandahang loob. Napakaganda ng tanong ng ating Ustad, mashallah, tabarakallah. Ano ba yung kaligtasan? Ang kaligtasan sa Islam ay nababatay sa dalisay na pagsamba. Ang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay may karapatan sa ating lahat na kanyang mga alipin. Ang karapatan ng Allah sa atin ay sambahin natin siya ng dalisay at huwag tayong maglalagay ng katambal sa pagsamba sa Kanya. At bilang gantimpala, kapag sinamba natin siya ng dalisay, ay hindi niya tayo parurusahan sa kabilang buhay. Kaya ang pinakasusi ng paraiso ang tinatawag na La ilaha illallah. Walang sino man ang bukod tangi na may karapatan at karapat dapat sambahin, kundi yung tunay na Diyos na lumikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang pinagmula natin. Hiram lang ang ating buhay at ibabalik din natin ito sa Kanya na siyang tunay na nagmamayari nito. Okay? Kung sino yung tunay na Diyos na tagapaglikha na nangangasiwa ng lahat ng ating mga pangangailangan, nagpadala ng napakaraming sugo, siya lamang ang may karapatang sambahin at iwaksin natin ang lahat ng maling uri ng sinasamba. Ito yung pinakasusi ng tinatawag na kaligtasan, ang La ilaha illallah. Tulad halimbawa, meron akong tubig, isang bottle na tubig, at ito ay dinumihan ko muna bago ko ibinigay sa inyo. Hindi ito tatanggapin sapagat ang tatanggapin lamang natin o ang tinatanggap lamang natin ay ang mga malilinis na bagay. Ganon din ang tunay na Diyos na lumikha, ang tinatanggap niya lamang ay dalisay na pagsamba. Kaya kapag sinamba natin siya ng dalisay at ito ay katanggap-tanggap sa Kanya, hindi niya tinatanggap ang mga maruming pagsamba. Tulad ng paglalagay ng katambal sa pagsamba sa Kanya, tulad ng paniniwala sa mga pamahiin, paniniwala sa mga magic, paggamit ng mga tagapamagitan. Dahil kapag tayo'y nananalangin, diretsong nananalangin tayo na wala tayong dadaanan ng tagapamagitan. Ipinagbabawal niya rin ang pag-aalin ng mga pagkain sa mga Diyos-Diyosan. Kaya kung sino yung lumikha sa atin, siya lamang ang ating sasambahin. At kapag sinamba natin siya ng dalisay, ay hindi niya tayo parurusahan sa kabilang buhay, bagkos ay magmamana ang bawat isa ng paraiso. Kaya 1/3 ng Quran ay nakalagay doon ang tunay na katangian ng Allah. Kung gusto mo, ipaliwanag ko sa iyo ang ilan sa mga katangian ng Allah. Okay lang sa iyo? Noong kapanahonan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinatanong nila kung ano ang pangalan ng nag-iisang tagapaglikha, ano ang kanyang katangian. Kaya ang revelasyon ay ipinahayag kay Propeta Muhammad na kung saan ganito ang pagkakasaad, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Tinatanong nila ako, O Muhammad, nagtatanong sila kung sino ako, sabihin mo sa kanila, ako ay ahad. Anong ibig sabihin ng ahad? Bukod tangi na nag-iisa na walang katambal. Allahus samad. Walang kapintasan, walang kakulangan, ganap at ibig sabihin, inaasahan ng lahat ng mga nilikha sa kanilang mga pangangailangan. Lam yalid wa lam yulad. Hindi nagsilang at hindi isinilang. Kung sa labas ng pananampalataya, nagsasabing si Birheng Maria ay ina ng Diyos, kaya siya ay nagsilang at si Jesus ay anak ng Diyos at siya yung isinilang, hindi siya alin sa dalawa. Hindi siya si Jesus at hindi siya si Birheng Maria. Walam yakul lahu kufuwan ahad, wala siyang pangtaong katangian at wala siyang panglilikhang katangian. Isa pa sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, para hindi magkamali ang tao ng pananaw, siya ay nasa sa atin at napakalapit niya. Mas malapit pa siya kaysa sa jugular vein natin. Kapag merong tatlong nag-uusap ng lihim, siya yung pangapat, at kung merong 5, siya yung pang-6, o mas higit o kakaunti kaysa rito. Siya ay nasa sa atin sa lahat ng pagkakataon.
Hindi tayo nawawalay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin nito? Ang Diyos ay hindi maaring magkatawang tao. Kahit na siya ay nasa kataas-taasan, nababatid niya ang lahat-lahat. Ganap ang kanyang kaalaman hinggil sa lahat ng kanyang mga nilikha. Nakikita niya ito ng sabay-sabay at narinig niya ito ng sabay-sabay lahat. Kaya inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga katangian. At isa pa sa katangian ng Allah, ito'y i-describe ko pero hindi ganito ang pamamaraan ng Islam. Merong harang na liwanag ang mukha ng Allah. Ibig sabihin, kapag inalis mo yung harang na liwanag sa kanyang mukha, ay may panibagong liwanag ang kanyang mukha na susunugin ang lahat ng bagay na abutin nito. Kung ang liwanag pa lamang ng kanyang mukha ay nakasusunog na, paano sasabihin ng tao, nagkatawang tao siya, minura, dinuraan, pinatay, nagpakumbwa, para ano? Hindi naman tayo kailangan. Kahit na walang sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mababawasan ang kanyang kadakilan at kapangyarihan na tinataglay. Sa loob ng banal na Quran, karagdagang pang nakalagay ang pagiging al-wadud ng Allah at ang kanyang pagiging ar-rahim. Anong ibig sabihin ng al-wadud? Ganap na mapagmahal at pinagmumula ng lahat ng kamahalan. Ar-rahim, ganap na mapagmahal at pinakamaway. Kaso nga lang, ang nangyayari, natotolerate ng mga non-Muslim ang pagiging katangian ng Diyos na mapagmahal. Dapat ay isaalang-alang din natin na siya ay ganap na mapagmahal sa mga mananampalataya, naniwala at gumawa ng kabutihan, pero matindi rin ang kanyang parusa sa sinumang tumanggi, nagmataas at gumawa ng kasamaan. Nandiyan ang Sodom at Gomora, nandiyan ang impyernong apoy, nandiyan ang sambayanan ni Pharaoh na winasak, nandiyan ang nilunod ang sambayanan ni Propeta Noah. Kaya subhanallah, kaya dapat ay maibalik natin ang ating sarili sa tunay na katangian at tunay na kahulugan ng dalisay ng pagsamba, sapagkat ito ang pinakasusi ng paraiso. Dahil ang sinumang maglagay ng katambal sa pagsamba sa Allah, ipagbabawal ng Allah ang paraiso sa kanya, at ang kanyang magiging hantungan ay impyernong apoy. Ay ang kaligtasan, dalisay na pagsamba. Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Kaya nga nagpadala siya ng napakaraming sugo sa bawat sambayan na kung saan isinasaad na dalisay na sambahin ng Allah at iwaksi ang lahat ng maling uri ng sinasamba bukod sa Allah. Kaya mga kagalang-galang kong mga nanonood sa ngayon, ibalik natin ang ating sarili sa dalisay na pagsamba, sapagkat ito ang susi patungo sa paraiso magpasawalang hanggan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At maraming salamat din sa iyo, Ustad Muhammad Rodriguez. At maraming salamat din sa lahat ng mga nanunood na naway nakapulot tayo ng aral hinggil sa pananampalataya ng Islam. At maraming salamat. Mashallah, tabaraka. Nagkaroon kasi ng commercial. Nawala yung tumahanan lang. Anong commercial? Yung maingay. Maingay. Oh.